King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 913. Maglaan ng oras. Sa bulwagan ng talakayan, lahat sina Bichingyo, Emperor Withered Shadow, at Old Monster Shu ay nag-inspection kay Zhao Fang. Ubo. Matagal akong aalis sa Ocean Smoke Pavilion. Bahagyang umubo si Zhao Fang. Hindi niya napigilan ang pagbabago ng kanyang mata at kulay ng buhok pagkatapos mag-evolve ang God Eye. Master, pupunta ka sa mga panloob na rehiyon ng kontinente. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlong eksperto na may Dark Heart Seal sa loob nila. Mahuhulaan nilang lahat na ang amo ng kanilang Panginoon ay pumunta dito para sa isang bagay na medyo mahalaga. Tama iyan. Sagot ni Zhao Fang. Ang Ocean Smoke Pavilion ay may Old Monster Shu na humahawak sa kuta, at ang Supreme Emperor Dark Knight ay magiging isang Sacred Lord din sa lalong madaling panahon. Ang Ocean Smoke Pavilion ay hindi natatakot sa anumang puwersa sa baybaying rehiyon. Sa totoo lang, ang Ocean Smoke Pavilion ay protektado rin ni Duke Nanfeng, at dahil si Duan Moqing ay mula sa isa sa 8 big families, iyon ay matatakot sa mga tao. Bukod pa rito, nakatutok ang Nine Darkness Palace kay Zhao Fang, kaya hindi ito aaksyon laban sa Ocean Smoke Pavilion. Maaaring umalis si Master nang walang pag-aalala. Kami na ang bahala sa Ocean Smoke Pavilion. Si Bichingyo ay lubos na nagtitiwala. Nang makitang may gustong sabihin ang Old Monster Shu, direktang nagsalita si Zhao Fang sa kanya. Old Monster Shu, kapag natapos na ang 100 taon, aalisin ko ang kontrol ko sa iyo. Sa puntong iyon, maaari kang magpasya kung gusto mong manatili o umalis. Salamat sa iyo, Master. Ang Old Monster Shu ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon. Gusto niya ng kalayaan mula sa kontrol ni Zhao Fang, ngunit sa puntong ito, mas mabuting sundin si Zhao Fang kaysa manatili sa 10,000 Sacred Clan. Matagal nang naghihintay si Duan Moqing sa mga ulap. Master, dahan-dahan lang. Lumipad si Zhao Fang. Bagamat si Zhao Fang ay hindi mas mabagal kaysa Sacred Lords na hindi nagdadalubhasa sa bilis, iyon ay kapag ginamit niya ang kanyang Lightning Wing Spatial Flash. Ang normal na bilis at tibay ng paglipad ni Zhao Fang ay hindi malapit sa isang Sacred Lord, at ang Duanmo family ay napakalayo. Kahit na gumamit sila ng mga teleportation array para sa karamihan ng paglalakbay, aabutin sila ng kalahating taon. Kung sinubukan niyang gamitin ang Lightning Wings Flying Technique at ang Lightning Wings Spatial Flash, malamang na maglalaan siya ng mas maraming oras sa pagpapahinga kaysa sa paglipad. Master, gamitin mo ito. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang kakaibang lumilipad na karwahe. Nagpakita si Duan Moqing ng nagulat na ekspresyon. Hindi mahirap para sa kanya na sabihin na ang kalisya na ito ay mula sa Heaven's Legacy Race. Kasabay nito, bigla niyang naalala na si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Void God Realm at halatang hindi niya kayang abutin ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Gayunpaman, ang pagtabi ng mga lumilipad na bagay na maaaring umabot sa bilis ng isang sagradong Panginoon, ang anumang lumilipad na bagay ay napakabihirang. Sumakay sina Duan Moqing at Zhao Fang sa karwahe. Whoosh! Ang naglalagablab na karwahe ay bumaril sa kalangitan at nag-iwan ng isang nagninangas na liwanag. Ito ay isang magandang kayamanan. Ang bilis nito ay malapit sa bilis ng isang emperor. Puri ni Duan Moqing habang patungo sila sa Continent Zone. Ang unang hintuan ay ang Haley Province, na pinakamalapit sa kanila. Ang Great Gun Lord Dynasty ay mayroong 18 lalawigan, na pinamumunuan ng 8 big families o mga opisyal ng imperial. Ang bawat lalawigan ay may maraming lungsod, at bawat isa sa mga lungsod na ito ay maihahambing sa isa sa 3 espiritual na sona ng Karagatang Kang. Sa madaling salita, napakalaki nila. Miyaw! Tinawag ni Zhao Fang ang ayaw na maliit na pas ang magnanakaw. Alam nitong gusto ni Zhao Fang na kontrolin nito ang kalisya at imaneho ito para sa kanila. Biglang naalala ni Zhao Fang na ang maliit na pas ang magnanakaw ay may hindi kilalang kasaysayan. Sa Heaven's Legacy City, sikreto ang impormasyon ng maliit na pas ang magnanakaw, wala silang karapatang malaman ito. Si Zhao Fang ay likas na hinawakan ang gintong bola sa kanyang kaliwang mata at ginamit ang bagong kakayahan nito. Weng! Isang mahinang gininto ang kaguluhan ang nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at sumanib sa hangin. Miyaw miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay agad na nawala pagkatapos ay muling lumitaw sa itaas ng ulo ni Zhao Fang at nagsimulang sumigaw.
Hindi nakaimik si Zhao Fang. Ayaw ng maliit na pas ang magnanakaw na gamitin ni Zhao Fang ang kanyang gininto ang mata para tingnan ito. Mukhang ang maliit na pas ang magnanakaw ay labis na natatakot sa kakayahan ng aking kaliwang mata. Nagulat at natuwa si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na nakahanap siya ng isang bagay na talagang makakalaban sa maliit na pas ang magnanakaw, na naging dahilan kung bakit mas pinapahalagahan niya ang gintong bowl ang ito. Kailangan niyang tingnan ito ng mas malalim. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbigay kay Zhao Fang ng masamang tingin habang kinokontrol nito ang nagniningas na kalisya. Duan Muqing habang pinapanood ang pakikipag-ugnayan ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw. Kailangan kong subukan ang kakayahan ng aking kaliwang mata. Pumasok si Zhao Fang sa Misty Spatial World, tumingin sa isang bulaklak, pagkatapos ay hinawakan ang gintong bola na nasa sukat ng kanyang kaliwang mata. Weng! Isang mahinang gininto ang kaguluhan ang nagmula sa kanyang kaliwang mata, at ang bulaklak ay agad na naging hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag. Magnify! Malinaw na nakikita ni Zhao Fang ang bawat atom. Ang bawat atom ay parang isang komplikadong gusali. Ang munting mundo sa loob ng Misty Spatial World ay may sariling mga batas, na lahat ay gawa ng tao, ngunit sa ilalim ng tingin ng kaliwang mata ni Zhao Fang, makikita niya na ang bilang ng mga particles sa loob ng bulaklak ay medyo mas kaunti kaysa sa isang tunay na bulaklak at iyon. Ang mga elemento ng mga particle na ito ay nagamit ng hindi maganda. Talaga. Ang mga Sacred Lord at maging ang mga demigod ay hindi kayang ganap na kopyahin ang mga bagay sa totoong mundo. Agad na naintindihan ni Zhao Fang. Ang mga item sa loob ng Little World ay iba pa rin sa mga item sa realidad. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng mga sariwang bulaklak at pandekorasyon na mga bulaklak na gawa sa plastic. Kung bubuo ako ng sarili kong Little World, makakagawa ba ako ng mas makatutuhanang Little World o kahit na isang tunay na dimensyon gamit ang kaliwang mata ko? Naramdaman ni Zhao Fang ang pagkulo ng kanyang dugo, at nagsimulang pumikit ang kanyang kaliwang mata. Maging si Zhao Fang ay nadama na ang ideyang ito ay napakabaliw. Ang paglikha ng isang tunay na dimensyon ay isang bagay mula sa domain ng mga Diyos. Sa ngayon, hindi pa niya nabubuo ang balangkas ng Little World. Isinasantabi ang mga hindi makatutuhanang kaisipang ito, muling pumasok si Zhao Fang sa mundo ng mga particle. Mukhang may mga katulad na ideya ito bilang ang Divine Light of Destruction. Biglang naalala ni Zhao Fang ang kakaibang eye bloodline technique ng Golden Sun family mula sa Azure Flower Continent, ang Divine Light of Destruction. Ang teorya sa likod ng Divine Light of Destruction ay upang ikalat ang lahat ng mga pag-atake, kabilang ang iba pang mga diskarte sa eye bloodline. Ang Divine Light of Destruction na kinopya ni Zhao Fang noon ay naglalaman ng kanyang pag-unawa sa hangin, at ang teorya sa likod nito ay pangunahin ng kinasasangkutan ng pagputol at paghahati-hati ng lahat. Mula sa hitsura nito, ang Divine Light of Destruction ay naghihiwalay sa mga atomo upang mabawasan ang lakas ng isang pag-atake. Agad na sinuri ni Zhao Fang ang kanyang gininto ang kaliwang mata. Ang anumang pag-atake na nawala ang isang bahagi ng True Yuan nito ay magiging mas mahina. Kung pagsasamahin ko ang bagong kakayahan ng aking kaliwang mata sa Divine Light of Destruction, magagawa ko bang paghiwa-hiwalayin ang mga atomo o maging ang mga subatomic na particle ng True Yuan attacks? Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga atomo, ang buong istruktura ay mababago. Naisip ito ni Zhao Fang nang may pananabik. Ang lahat, kasama ang kaluluwa, ay binubuo ng mga particle, at ngayon na ang kanyang kaliwang mata ay nakikita ng diretsyo sa kaibuturan ng mga bagay, madali na niyang masira ang ugnayan sa pagitan ng mga particle na ito. Kung nagtagumpay siya sa paggawa nito, kung gayon ang eye bloodline technique na ito ay magiging mas malakas kaysa sa orihinal na Divine Light of Destruction. Higit pa rito, si Zhao Fang lamang ang makakagamit ng kasanayang ito. Pagkatapos makabuo ng ideyang ito, sinimulan ni Zhao Fang na pag-isipan at itayo ito ng maayos. Pakiramdam niya ay maswerte siya na natutunan niya ang Divine Light of Destruction noon. Kahit ngayon, ang dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglalaman ng impormasyon mula noong mga araw na iyon. Sa isang tiyak na araw, ang gininto ang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng isang sinag ng mahinang gininto ang liwanag na sumikat sa isang bato sa unahan. Basag. Agad na nabasag ang bato at naging tumpok ng maliliit na bato. Ang aspeto ng disintegrasyon ay madaling nahihigitin ang Divine Light of Destruction, ngunit ang lakas nito ay hindi sapat na mataas.
Napabuntong hininga si Zhao Fang. Gusto niyang ikalat man lang ang mga atomo ng bato, kung hindi, paano niya madidisintegrate ang isang pag-atake na gawa sa True Yuan. Makalipas ang isang buwan, dumating si Zhao Fang sa harap ng isang mas malaking bato at huminga ng malalim. Pinaikot niya ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata, at isang mas maliwanag na gintong sinag ang bumaril sa bato. Ho! Ang bahagi ng bato kung saan nasisinagan ng liwanag ay agad na nawala at nawalan ng laman, na para bang ang bato ay orihinal na ganoon. Walang mga palatandaan ng butas na gawa ng tao. Marahil ang ilang mga tao na may mas malakas na pandama ay maaaring makaramdam ng hindi mabilang na maliliit na elementong atomo sa hangin. Nabuo ko na ang basics nito. Ngayon, kailangan ko lang magsanay at pagbutihin ito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Sa kanyang pagsasanay, si Zhao Fang ay nagkawatak-watak ng mahigit 1,000 bato sa Misty Spatial World. Magagawa na ni Zhao Fang kung paano nabuo ng mga particle ang mga batong ito nang hindi man lang ginagamit ang kanyang kaliwang mata, ngunit ang pagbuo ng lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang True Yuan at ang kaluluwa, ay iba. Nangangahulugan ito na ang kahusayan at rate ng tagumpay ng paghiwa-hiwalay ng hindi kilalang bagay ay magiging mas mababa. Zhao Fang. Ginaising ni Duan Moching si Zhao Fang. Nakarating kami sa isa pang hanay ng teleportasyon ng lungsod. Lumabas si Zhao Fang sa Misty Spatial World. Ang Great Gun Lord Dynasty ay napakalaki at wala pang mga teleportation array sa antas ng probinsya, ngunit tila sinusubukan ng mga master ng Imperial Array kung paano gumawa nito. Ilan lamang sa mga pinakasikat na lungsod sa bawat probinsya ang may mga teleportation array. Ang mga teleportation array ay hindi isang bagay na maaaring gamitin ng sinumang random na tao. Tumingin si Zhao Fang sa malayo. May mali. Sabi ni Zhao Fang habang inililigpit niya ang nagninangas na karwahe at tumungo sa palasyo kasama si Duan Moching. Ang hanay ng teleportation ay nakakaranas ng mga problema at inaayos. Walang papasok. 2 kalahating hakbang na haring general na may gininto ang damit ay tumingin sa mga paparating na lalaki, na may puti at gininto ang buhok ayon sa pagkakasunod-sunod, at pinigilan sila. Nagkatinginan ang master at disciple duo at nagpasya na magpahinga dito sandali. Mangyaring maglaan ng oras. Isang matanda ang lumipad palabas ng bulwagan. Sacred Lord Duan mo, magagamit na ang teleportation array sa lalong madaling panahon. Halika at maupo ka. Tumingin ang matanda kay Duan Moching na may magalang ng ngiti. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, ginamit ni Duan Moching ang teleportation array dito, at naitala ito ng elder. Natigilan ang 2 general na nakasuot ng gintong damit, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanilang mga noo. Paano nila nalaman na ang lalaking may puting buhok na ito ay isang sacred lord mula sa isa sa 8 big families? Dahil malapit na itong ayusin, kailangan lang nilang maghintay ng kaunti. May 2 pang grupo na naghihintay din sa hall. Ang isa sa kanila ay may 6 na tao na binubuo ng 3 matatanda, 2 batang lalaki, at 1 batang babae. Lahat sila ay may purple na buhok. Isang sacred lord mula sa pamilyang Duan mo. Isa sa mga elder na may purple-white na buhok at mga mata na kasing lalim ng mga bituin ay tumingin kay Duan Moching, habang ang magandang babae na may purple na buhok ay nakatitig kay Zhao Fang. Ikaw si Zhao Fang. Sumilay ang pag-iingat sa mga mata ng ube na dalagita habang siya ay bumulalas. King of Gods, Kabanata 914. Sacred Lord Star Demon. Ikaw si Zhao Fang. Sumilay ang pag-iingat sa mga mata ng babaeng may kulay ubeng buhok habang siya ay bumulalas. Ang lahat ng tao sa loob ng bulwagan ay agad na tumingin kay Zhao Fang na may pagkamausisa. Si Zhao Fang ay isa sa mga pinakamalaking nanalo ng Divine Illusion Dimension pati na rin ang pinuno ng purple-haired demonic duo. Maraming sikreto at misteryo ang nakapaligid sa kabataang ito, at marami sa mga nakatatandang henerasyon ang nadama na sila ay pinalaki. Alam ng lahat na si Zhao Fang ay may purple na buhok, ngunit ito ay isang kabataang may gininto ang buhok at gininto ang mata. Jilan, siya ba talaga si Zhao Fang? Tanong ng isang lalaking maikli ang buhok sa tabi ni Jilan. Sinabi ni Jilan sa mga elder ng Ji family ang tungkol sa eye bloodline ni Zhao Fang, at dahil dito, lahat mula sa Ji family, kabilang ang mga nasa mas lumang henerasyon, ay gustong masaksihan ang eye bloodline ni Zhao Fang. Sa oras na ito,
Ang G family ay nakatayo sa tuktok ng I bloodline sa Continent Zone kung ibubukod ng isa ang mga inapo ng 8 Great God Eyes. Siya si Zhao Feng. Sigurado si Jilan. Bumalik sa Divine Illusion Dimension, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagbigay sa kanya ng isang counterattack, at nakita niya kung gaano kalakas ang I bloodline ni Zhao Feng. Ang imahe ni Zhao Feng ay nakatatak sa kanyang puso. Siguradong hindi siya magkakamali kahit na iba ang kulay ng buhok at mata nito. Dahil sa pagkatalo ni Zhao Feng sa kanyang sariling kakayahan kaya nagpa siya si Jilan na tumuon sa mga sikretong diskarte ng G family, at ang kanyang Purple Star Eye bloodline ay naging mas dalisay. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa iyong masamang reputasyon sa pamamagitan lamang ng pagpapatuyo ng iyong buhok. Bulong ni Jilan, at ang kapaligiran ay bahagyang awkward. Ang iba pang puwersa sa loob ng bulwagan ay ang City Lord, ngunit hindi sila malapit sa ranggo ng 8 big families, kaya hindi sila naglakasloob na huminga ng malakas. Binabati ni Duan Moqing ang Sacred Lord Star Demon mula sa G family. Si Duan Moqing ay nagbigay ng mahinang ngiti habang nakayuko. Narinig niya ang mga aksyon ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension at nahulaan niya na malamang nakinuha ni Zhao Feng ang ilang mga kayamanan mula sa G family. Ang Sacred Lord Star Demon ay isang napakatandang Grand Elder ng G family, at ang kanyang eye bloodline ay umabot sa hindi kapanipaniwalang antas. Narinig ko na ang isang tao mula sa pamilyang Duan mo ay naging isang Sacred Lord hindi pa nagtagal. Dapat ikaw ang taong iyon, di ba? Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tinig ng matanda na may purplete white-haired, at naramdaman ng puwersa ng City Lord at ng Elder na nagbabantay sa teleportation array ang boses na ito na pumasok sa kanilang mga kaluluwa at lumikha ng mga ilusyon. Maging si Zhao Feng ay labis na nag-iingat habang nakatingin siya sa Sacred Lord Star Demon. Ang kaluluwa ng huli at ang kahusayan sa mga diskarte sa eye bloodline ay talagang hindi simple. Weng. Nang tingnan ang malabong purple na mga mata ng Sacred Lord Star Demon, naramdaman ni Zhao Feng na para siyang nasa kalawakan na napapalibutan ng mga purple na nagninangas na bituin sa lahat ng dako. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang ng ginto, at siya ay kumalma. Napakalakas niya. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang eye bloodline at ginawa pa akong ilusyon sa isang sulyap lang. Natigilan si Zhao Feng. Ang elder na ito ay may pinakamalakas na eye bloodline na kapangyarihan na naranasan niya hanggang ngayon sa kanyang buhay, at malamang na nalampasan ng cultivation ng elder ang mga normal na Sacred Lords. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon habang nakatingin kay Zhao Feng. Paliwanag ni Duan Moqing sa mahinang tono. Maswerte lang ako na ang mga disipulo ng Duan Mo family ay nakahanap ng para sa akin sa Divine Illusion Dimension para tulungan akong makalusot. Bagamat pareho silang nasa unang yugto ng Mystic Light Realm, ang Sacred Lord Star Demon ay nabuhay ng hindi bababa sa 40,000 taon, at ang kanyang lakas ay hindi masusukat sa pamamagitan lamang ng kanyang paglilinang. Ito ang aking alagad. Binigyan ni Duan Moqing si Zhao Feng ng pagkakakilanlan ng isang disipulo mula sa isa sa 8 big families, ngunit hindi niya kinumpirma na siya si Zhao Feng. Ang grupo mula sa G family ay huminto at naging kaina-hinala sa pagkakakilanlan ng kabataang may gininto ang buhok. Ang purple-haired demonic duo ay tila parehong nagmula sa Kang Ocean, kaya hindi sila dapat nauugnay sa Duan Mo family. Gayunpaman, si Jilan ay nagbigay ng nakakaunawang tingin. Naalala niya na ang tanging puwersa na hindi ninakaw ng purple-haired demonic duo ay ang Duan Mo family, at maraming tao ang may mga haka-haka tungkol dito noong panahong iyon. Higit pa rito, sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay may hindi kilalang relasyon. Ito ang aking tatlong alagad. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Star Demon at nilinaw ang kanyang intensyon. Sacred Lord Duan Mo, talagang hindi simple ang eye bloodline ng iyong alagad. Ang junior na ito ay napaka-curious at gustong makipag-spar sa kanya. Ang maikling buhok na lalaki mula sa G family ay tumayo sa harap habang ang purple starlight ay kumislap sa kanyang mga mata. Master, hayaan ang alagad na ito na subukan siya. Tumayo si Zhao Feng bago sumagot si Duan Moqing. Bago ito, si Zhao Feng ay nasa Misty Spatial World na natutuklasan ang mga kakayahan ng Golden Eye, na nagwasak-watik ng hindi mabilang na mga bato at halaman. Nais niyang subukan ito sa aktwal na labanan. Nang makitang sumang-ayon si Zhao Feng, malamig na tumawa ang dalawa pang elder ng G family sa kanilang mga puso. Ang Purple Star Eyes ni Ji Wuya ay walang kapantay laban sa mga nakababatang henerasyon sa G family.
Walang makakatalo kay Jiwuya sa mga tuntunin ng eye bloodline techniques. Hihihi, na-mutate ni Brother Wuya ang Purple Star Eyes. Tumawa ang isang nakababatang cultivator sa tabi ni Jilan at sinabing. Sa kanyang puso, si Jiwuya ang kanyang huwaran. Ang Purple Star Eyes ay dalubhasa sa mga pag-atake ng soul at ilusyon, at ang mutated na Purple Star Eyes ni Jiwuya ay maaaring magsama pa ng mga pisikal na pag-atake. Madali nitong mahuli ang isa nang wala sa bantay. Nakatitig si Jilan kay Zhao Feng sa buong oras. Ang misteryosong kabataang ito ay may kalmadong ekspresyon sa simula. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Natabunan siya ng ambon. Hindi rin niya makita ang kanyang kultibasyon, ngunit naniniwala siya na hindi si Jiwuya ang magiging kalamangan laban kay Zhao Feng. Ang isang ito ay tinatawag na Jiwuya. Sabi ng maikli ang buhok na lalaki na may pagmamalaki. Pakiusap, bigyan mo ako ng payo. Sagot ni Zhao Feng habang gumagalaw ang kanyang malabong gininto ang buhok. Ang kanyang kaliwang mata ay nagbigay ng sagradong gininto ang liwanag. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jiwuya. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang pangalan ay upang tawagin din ng kalaban ang kanyang pangalan. Naniniwala si Jiwuya na ang hindi pagsasabi ni Zhao Feng sa kanyang pangalan ay nangangahulugan na hindi niya pinapansin at minamaliit si Jiwuya. Mabuti. Ang mga mata ni Jiwuya ay kumikinang sa lilang starry light habang kumakalat ang malasol na aura. Falling Stars. Isang surge ng eye bloodline power ang lumabas mula sa mga mata ni Jiwuya habang ang asol at purple na apoy ay sinunog ang kalangitan. Boom! Boom! Hindi mabilang na asol at lilang apoy ang pumuno sa dimensyon ng kaluluwa at durog. Ang momentum ay maaaring gumuho ang isip ng isang tao, na ginagawang imposibleng lumaban. Kasabay nito, isang nagninangas na asol at purple na kadena ang bumalot sa kaluluwa ni Zhao Feng, at ang barrage ng asol at purple na apoy ay tila dudurog na ang kanyang kaluluwa. Disintegrate. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho habang ang kanyang malabong gininto ang buhok ay hamihip, at isang malakas na pag-akyat ng eye intent ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata. Napakalakas ng eye intent. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiwuya habang binabawi niya ang kanyang pagmamaliit. Ang pag-akyat ng eye intent na ito ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod sa Sacred Lord Star Demon, nanginginig ang mga eye bloodline ng mga miyembro ng Ji family. Lumakas na siya sa ganoong antas. Nagbago ang ekspresyon ni Jilan sa hindi makapaniwala. Weng. Isang sinag ng mahinang gintong liwanag ang bumaril mula sa kanyang kaliwang mata diretso sa asol at lilang apoy. Isang pisikal na pag-atake. Bahagyang natulala si Jiwuya. Alam ng lahat na ang pisikal na pag-atake at pag-atake ng kaluluwa ay hindi makakaapekto sa isa't isa, at ang taong ito ay gumamit ng pisikal na pag-atake upang harangan ang isang pag-atake ng kaluluwa. Ang batang ito ba ay may gininto ang buhok? Hindi napigilan ni Jiwuya ang mapangiti. Mukhang hindi maaaring si Zhao Feng ang taong ito. Gayunpaman, nadama ng lahat na may mali. Nagpakita si Zhao Feng ng surge ng eye bloodline power, ngunit dumaan lang ito sa atake ni Jiwuya. Teka, ano yon? Nanlalaki ang mga mata ng nakababatang cultivator mula sa Ji family habang siya ay sumisigaw. Nang dumaan ang mahinang gintong liwanag sa apoy, nagsimula silang unti-unting mawala. Walang nangyaring sagupaan sa pagitan ng mga kapangyarihan. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Jiwuya at maging ang kanyang pisikal na pag-atake ay nawala na lang. Napabuntong hininga ang lahat habang pinagmamasdan ang kakaibang eksenang ito. Paano ito posible? Maging ang soul intent at eye intent ko ay tuluyan nang nawala. Bumalatay ang takot at gulat sa mga mata ni Jiwuya. Hindi siya makapaniwala na may kakaibang eye bloodline technique. Si Duan Moching ay hindi nagdadalubhasa sa kaluluwa, kaya nalilitong pagkamangha niyang tiningnan ang eksenang ito. Ang mga layer ng purple na liwanag ay kumikinang sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon habang nakatingin siya sa lugar kung saan nagkadikit ang dalawang pag-atake. Isang sakit ang biglang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Jiwuya ay naglalaman din ng pisikal na aspeto, na napakahirap iwaksi. Nangangailangan ito ng maraming eye bloodline power, at ito lang ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Zhao Feng sa aktwal na labanan. Gaya ng inaasahan, ibang-iba ito sa pagpapakalat ng pag-atake ng kaluluwa. Mayroong ilang libong beses na mas maraming atom sa loob ng pag-ataking ito kaysa sa mga bulaklak ng Misty Spatial World.
Ang isang surge ng impormasyon ay agad na nakaimbak sa loob ng gintong bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Lalong lumala ang sakit, at kinailangan ni Zhao Feng na ihinto ang kanyang pagkawatak-watak habang ipinikit niya ang kanyang kaliwang mata. Ang batang may gininto ang buhok na iyon ay tumigil sa paggamit ng kanyang eye bloodline technique. Isang bahagi lamang ng pag-atake ni Ji Wuya ang nawala. Ang natitirang asol at lilang apoy ay umaagos pa rin patungo kay Zhao Feng, ngunit bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nakatayo lang doon. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pakiramdam ni Jilan ay sobrang komplikado. Ang kabataang ito ay palaging ginagawang hindi makita ng isang tao ang kanyang iniisip. Boom! 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 Ang asol at lilang apoy ay agad na tumama sa kaluluwa ni Zhao Feng. Shoo! 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 Isang alon ng kidlat ang biglang kumislap sa paligid ng lilang kaluluwa ni Zhao Feng. Ang buong soul attack at soul chain ay nawasak ng God Tribulation Lightning. Ho! Bumalik sa normal ang lahat sa loob ng bulwagan, at parehong hindi gumagalaw sina Zhao Feng at Ji Wuya. Biglang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang gininto ang kaliwang mata at tumingin kay Ji Wuya. Nanginig ang katawan ni Ji Wuya, at pakiramdam niya ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng ang buong katawan at kaluluwa niya. Parang may mata sa katawan ni Ji Wuya na nakatingin sa lahat ng meron siya. Alam kong hindi ako ang kapareha mo. Yumuko si Ji Wuya at agad na umatras. Bagamat hindi niya alam kung bakit nawala ang kanyang pag-atake sa kaluluwa, ang kidlat na lumabas sa kaluluwa ni Zhao Feng ay agad na nagpaunawa sa kanya na hindi siya ang kapareha ng kabataang ito. Ang soul at eye bloodline technique ng kabataang ito na may gininto ang buhok ay hindi kapanipaniwala, at si Jilan ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Kahit ngayon, hindi niya maintindihan ang mga diskarteng ginagamit ni Zhao Feng. Sacred Lord Duanmo, mayroon kang isang mabuting disipulo. Ang liwanag sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon ay kumupas habang siya ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Handa ba ang little friend na bisitahin ang Ji family kahit minsan? Ang Ji family ay may isa sa mga nangungunang archive tungkol sa eye bloodline secret technique sa Great Gun Lord Dynasty. Hindi itinago ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang intensyon na i-recruit si Zhao Feng. Sa 8 big families, ang lakas ng Ji family ay nalampasan ng Duanmo family. Ang elder na nagbabantay sa teleportation array at ang iba pang puwersa ng City Lord ay naiinggit na tumingin kay Zhao Feng. Salamat, Sacred Lord Star Demon. Pupunta doon ang junior na ito kapag may oras ako. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nakangiti. Makikita ba ng Sacred Lord Star Demon ang Great Gun Imperials? Tanong ni Duan Muqing. King of Gods, Kabanata 915. Ito ang totoong dahilan. Ang mga Sacred Lord ay hindi karaniwang lumilitaw sa labas ng mundo, at ito ang Grand Elder ng isa sa 8 big families. Higit pa rito, may 3 kabataan, mahuhusay na disipulo ng Ji family sa tabi ng Sacred Lord Star Demon. Dinadala ko lang itong mga junior sa Imperial Palace para madagdagan pa nila ang kanilang kaalaman. Maaari ko bang malaman kung bakit nandito si Sacred Lord Duanmo? Ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon ay katulad ng dati gaya ng pagbibigay niya ng pangkalahatang tugon. Ang pamilyang Duanmo ay nakabase sa hilagang silangan na rehiyon at isang probinsya lamang ang layo mula sa Imperial Capital, ngunit lumitaw si Duan Muqing sa mga hangganan ng kanlurang rehiyon. Malamang may importante siyang isyo para pumunta siya rito. Mayroon akong ilang mahahalagang bagay na kailangan kong asikasuhin, kaya kinailangan kong iwan ang pamilya. Nagbigay din si Duan Muqing ng pangkalahatang tugon, ngunit hindi ito nakapagpasaya sa sinuman. Gayunpaman, ang lahat mula sa pamilyang Ji ay likas na tumingin sa gininto ang buhok at gininto ang mga mata na kabataan. Si Zhao Feng ay ang left-eyed Heavenly Emperor ng Kang Ocean, at muli siyang nilinang matapos kunin ang katawan ng isang disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan. Ang lugar na ito na kinaroroonan nila ngayon ay hindi masyadong malayo sa 10,000 Sacred Clan. Bilang karagdagan, sigurado si Jilan tungkol sa misteryosong pamamaraan ng eye bloodline ng batang ito na may gininto ang buhok, at ang iba ay sigurado na ang isang henyo na may eye bloodline na tulad niya ay hindi kailanman lumitaw sa Duanmo family. Ang pagkakakilanlan ng kabataang ito ay lubos na katulad ni Zhao Feng, at si Duan Muqing ay pumunta dito upang ibalik si Zhao Feng sa Duanmo family. Isa lang ang dahilan, ang labanan para maging Crown Prince.
Kahit na ang nangungunang eye bloodline na pamilya sa kontinente ay hindi nakakakita sa mahiwagang eye bloodline na diskarte ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension o dito. Talagang matutulungan niya ang pamilyang Duanmo na makakuha ng isa pang pwesto. Sacred Lord Duanmo, naayos na ang teleportation array. Mauuna na ako. Ang grupo mula sa G family ay nagpaalam kay Duanmo Ching. Sa totoo lang, ang City Teleportation Array ay naayos na kanina, ngunit walang sino man ang nangahas na humadlang sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang Sacred Lords. Grand Elder, ano ngayon ang eye bloodline technique ni Zhao Feng? Hindi maiwasang magtanong ni Ji Huya pagkaalis nila. Kasabay nito, ang dalawa pang Elder at Junior ay nagbigay pansin. Mula sa kanilang pananaw, tanging ang Sacred Lord Star Demon lang ang makakapagsabi sa kanila ng sagot. Naabot na ng Sacred Lord Star Demon ang hindi kapani-paniwalang mastery ng Purple Star Eyes at gumagawa pa rin ng mas maraming eye bloodline technique na angkop para sa Purple Star Eyes. Nagambag siya ng maraming bago at makapangyarihang eye bloodline technique para sa G family. Sa makatuwid, habang ang cultivation ng Sacred Lord Star Demon ay hindi masyadong mataas, ang kanyang eye bloodline technique ay nakakatakot. Disintegration. Isang salita lang ang sinabi ng Sacred Lord Star Demon. Disintegration. Ang 5 pang tao ay naguguluhan. Bahagyang sinabi ni Zhao Feng ang salitang ito nang ginamit niya ang kanyang pamamaraan. Grand Elder, may alam din akong eye bloodline technique na maaaring bawasan ang kapangyarihan ng isa pang eye bloodline technique, ngunit ito ay ganap na naiiba sa Zhao Feng. Hindi alam ni Ji Huya kung ano ang ibig sabihin ng salita, ngunit nakakita siya ng mga katulad na pamamaraan ng eye bloodline. Ang eye bloodline technique ng junior na iyon ay katulad ng dispersion eye bloodline techniques. Saglit na nag-isip ang Sacred Lord Star Demon bago dahan-daang tumugon. Nahanap ng mga dispersion eye bloodline technique ang kritikal na punto ng isang pag-atake at sinisira ito para mabawasan ang lakas nito. Maaari mong isipin na ang pamamaraan ng junior na iyon ay nagpapakalat ng lahat ng mga kritikal na punto ng pag-atake. Natigilan ang mga mula sa G family sa sinabi ng Grand Elder. Alam nila na ang mga pamamaraan ng dispersion type na eye bloodline ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya, at napakababa ng pinsala. Ang ilang mga eye bloodlines lamang ang maaaring gumamit ng ganoong kasanayan, lalo pa itong magamit ng husto. Sinabi ni Grand Elder na na-disperse ni Zhao Feng ang lahat ng kritikal na punto. Ang pagkawasak at pagpapakalat ay ganap na naiiba. Parang pagsira ng pader. Ang pagsira dito ay napakadali, ngunit kung gusto ng isang tao na masira ang pader habang pinananatiling buo ang mga brick, ito ay magiging lubhang mahirap. Gaano karaming soul power at eye bloodline power ang kailangan para maabot ng isa ang antas na iyon? Hindi nakakagulat na huminto si Zhao Feng sa kalagitnaan. Iyon ay mga konserbatibong pag-iisip lamang. Tila nag-isip si Sacred Lord Star Demon at dahan-daang nagsalita. Agad namang natahimik ang lahat. Lahat sila ay dalubhasa sa mga diskarte sa eye bloodline at alam na si Grand Elder ay nagsasalita ng totoo. Pagkatapos panoorin ang mga mula sa G family na umalis, sina Zhao Feng at Duanmo Ching ay pumasok din sa teleportation array. Ang iba pang natitirang mga tao ay nagpakawala lamang ng hininga pagkatapos umalis ang dalawang Sacred Lords. Sino ang batang may gininto ang buhok na iyon? Nagawa niyang talunin ang henyong iyon ng G family sa isang galaw lang, at isa rin itong eye bloodline technique. Natigilan ang isang kabataan mula sa puwersa ng City Lord. Matapos ma-teleport sa isang kalapit na lungsod, ang Master at Disciple duo ay umupo muli sa nagniningas na karwahe at bumaril sa kalangitan. Zhao Feng, iyon ba ang bagong kakayahan na nakuha mo sa ebolusyon ng iyong God Eye? Nagpakita si Duanmo Ching ng nagulat na tingin. Kahit siya ay hindi alam ang teorya sa likod ng eye bloodline technique ni Zhao Feng. Ang kaliwang mata ay nagpapataas lamang ng aking paningin at kakayahan sa pagpapakalat. Ang eye bloodline technique na ginamit ko lang ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama niyan sa isa pang eye bloodline technique na alam ko. Paliwanag ni Zhao Feng. Sinabi niya kay Duanmo Ching ang bagong kakayahan ng kanyang God's Eye at kung paano ito nabuo. Mukhang nagkamali ako. Sinubukan ni Duanmo Ching na tingnan ito mula sa ibang anggulo. Ang eye bloodline technique ni Zhao Feng ay hindi nakakatakot gaya ng una niyang iniisip. Magagawa lamang ni Zhao Feng na mawala ang bahagi ng pag-atake ng kaluluwa, at nangangailangan ito ng maraming enerhiya, kaya naman kinailangan niyang huminto sa kalagitnaan.
Ito rin ay tila hindi naglalaman ng anumang nakakasakit na kakayahan. Gayunpaman, dahil walang nakakaalam ng mga prinsipyo sa likod nito, natagpuan nila itong misteryoso at makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay natatakot sa hindi alam. Nag-usap pa ang dalawa bago pumasok si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Ang sparring ngayon lang ay nagpaunawa kay Zhao Feng ng maraming bagay. Ang pagkawatak-watak ng pag-atake ng kaluluwa ni Ji Wuya ay ganap na iba sa mga natiwatak na bato at bulaklak. Ang pag-atake ng kaluluwa ng huli ay naglalaman din ng pisikal na pinsala. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakatanggap ng maraming hindi kilalang impormasyon, na nagpasakit sa kanyang mata at naging dahilan upang siya ay tumigil. Matapos matuno ni Zhao Feng ang impormasyong ito, mas madali niyang mawawasak ang pag-atake ni Ji Wuya sa susunod. Pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang soul intent sa antas ni Ji Wuya upang subukan ang kanyang diskarte. Talagang nakita ito ng Sacred Lord Star Demon, ngunit interesado lang siya sa eye bloodline ni Zhao Feng. Walang pakialam si Zhao Feng na ipakita ito. Masasabi ng isa na ang bagong kakayahan ay hindi normal dahil kahit ang maliit na pas ang magnanakaw ay natatakot dito. Sa tuwing madidisintegrate ko ang isang bagay, nakakatanggap ako ng impormasyon tungkol sa istruktura nito, at ang impormasyong ito ay nakaimbak sa loob ng gintong bola. Maaari ko itong suriin anumang oras na gusto ko at hindi na kailangang gamitin ang aking kaliwang mata upang gayahin ito tulad ng nakaraan. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan dito. Ang mga atomo at mga particle ay may ilang pagkakatulad. Ang mga particle ay naglalaman ng mga elemento. Habang mas maraming pinaghiwa-hiwalay ni Zhao Feng ang mga bagay, mas naiintindihan niya. Nahulaan ni Zhao Feng na, kung lubos niyang mauunawaan ang impormasyong ito, ang pagpapakalat at paghiwa-hiwalay ng anuman sa hinaharap ay magiging mas madali. Ang mga partikulo ay hindi lamang binubuo ng mga elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Mayroong iba't ibang dami ng iba't ibang elemento, at ang mga istrukturang nabuo nila ay iba rin. Si Zhao Feng ay lubusang nalubog sa mundong ito, at malalim niyang pinag-aralan ang paksang ito. Mahigit 12 araw ang lumipas, at alam na ni Zhao Feng ang istruktura ng mga particle. Ang pisikal na katawan, kaluluwa, at mystic light sacred power ay bumubuo sa katawan ng isang sacred lord. Ang kanilang kakayahan sa depensa at pagbawi ay napakalakas, ngunit kung maaari kong hatiin ang tatlong kapangyarihang iyon. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Kung maaari niyang hatiin ang pisikal na katawan, kaluluwa, at mystic light sacred power ng isang sacred lord, kung gayon ang kanilang mga pakinabang ay kapansin-pansing bababa. Siyempre, hypothesis lang ito ni Zhao Feng. Hindi niya ito makumpirma ng walang pagsasanay, at wala pa siyang kakayahang mag-disperse sa isang malawak na lugar. Kung mas malaki ang saklaw, mas maraming presyon at enerhiya ang kinakailangan. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagpapakalat ay maaaring baliwalain ang pagtatanggol ng Sacred Lords at hatiin ang kanilang sacred body. Kung ang mga Sacred Lord na ito ay walang alam tungkol sa mga atomo, hindi nila magagawang pagalingin ang kanilang mga sarili. Kailangan nilang umasa sa pangunahing bilis ng pagbawi ng kanilang mga sagradong katawan. Nangangahulugan ito ng isa pang card para kay Zhao Feng na magagamit niya sa pagbabante sa mga Sacred Lords. Habang lumalalim ako, pakiramdam ko ay kakaiba ang gininto ang mata. Parang kaya ko pang maghukay ng mas malalim. Si Zhao Feng ay tulad ng isang taong nagugutom na nakatuklas ng buffet habang siya ay nagsisiyasat sa mundo ng mga particle. Sa ngayon, ang pag-unawa sa lahat ay ang pinakamahalaga. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap, at si Zhao Feng ay nakatoon lamang sa isang paksang ito. Ang pagpapaikot sa gininto ang mata ay nangangailangan ng masyadong soul intent at eye bloodline power, kaya si Zhao Feng ay nakatutok lamang dito. Dahil dito, hindi niya ginamit ang 10,000 Divine Thoughts technique sa multitask. Bukod pa rito, ang cultivation ni Zhao Feng, Golden Kun Sacred Body, at 5 Elemental Wind Lightning technique ay nasira kamakailan at nangangailangan ng oras upang pagsamahin. Zhao Feng, malapit na tayo sa Duanmo family. Tunog ng boses ni Duanmo Qing, at lumabas si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Tumingin siya sa harapan at nakita niya ang hindi mabilang na magagandang eleganteng mga gusali at batis sa unahan. Para itong hardin ng mga Diyos. Ang pamilyang Duanmo ay napapaligiran ng mga bundok,
At ang tanging labasan ay isang batis na 12-dosenang yarda ang lapad. Elder Ching, sino ang brat na ito? 5 elder mula sa Duanmo family ang lumitaw sa pasukan ng Duanmo family. Matagal na silang naghihintay dito. Ito ang aking disipulo. Sagot ni Duanmo Ching habang pinapakita niya ang aura ng isang Sacred Lord. Ang nakakatakot na aura ay naging sanhi ng pagbigat ng hangin sa malapit. Tumingin si Duanmo Ching mula sa itaas, na para bang isa siyang hari. Ang 5 elder ay pawang mga emperor lamang ngunit kumilos na parang nagtatanong kay Duanmo Ching. Ito ay malinaw na nangangahulugan na ang Grand Elder ay nasa likuran nila. Elder Ching, pakiusap huminahon ka. Hindi kami nandito para guluhin ka. Ang isang elder na may berdeng robe ay bahagyang hangina at agad na nagbigay ng maling ekspresyon sa ilalim ng Sacred Lord aura ni Duanmo Ching. Elder Ching, si Zhao Feng ay isa sa purple-haired demonic duo at medyo nakakahiya. Hindi siya angkop na sumali sa Duanmo family. Na-offend ni Zhao Feng ang napakaraming puwersa sa Divine Illusion Dimension. Ang Duanmo family ay nagsimula pa lamang na mabawi ang aming pangalan, kaya hindi namin ito madungisan. Nagsalita ang ilang elder at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Duanmo Ching. Pagkatapos ng lahat, si Duanmo Ching ay mula sa pamilyang Duanmo at nais na muling bumangon ang pamilyang Duanmo. Alam niya kung anong uri ng tao ang kanyang disipulo, ngunit ang pagnanakaw sa iba sa Divine Illusion Dimension ay naiintindihan. Hindi ba ganoon din ang ginawa ng 3-star super forces sa 2-star powers? Ang malakas ay naghari habang ang mahina ay inalis. Gayunpaman, ang mga eksperto na ito ay nahulog sa kamay ng isang taong inaakala nilang mahina at parang nawalan sila ng mukha, kaya't sinubukan nilang ibalik ang kanilang mukha sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa taong iyon. Mga matatanda, hindi iyon ang totoong dahilan, tama ba? Huminahon si Duanmo Ching at sinabing. Ang mga elder ay tumigil lahat at ibinaba ang kanilang mga ulo. Talagang hindi ito ang totoong dahilan. Isang sinag ng berdeng ilaw ang biglang bumaril mula sa Duanmo family at nagliwanag sa malapit na lugar patungo sa Duanmo Ching. Ito ang totoong dahilan. Isang maliwanag ngunit matandang boses ang bumalot. King of Gods, Kabanata 916. Magkapatid. Isang sinag ng berdeng ilaw ang biglang bumaril mula sa Duanmo family at nagliwanag sa malapit na lugar patungo sa Duanmo Ching. Ito ang tunay na dahilan. Isang maliwanag ngunit matandang boses ang bumalot, at naging malungkot ang ekspresyon ni Duanmo Ching. Hindi niya inaasahan na diretsyong lalabas ang Grand Elder. Naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Siya ay disipulo ni Duanmo Ching ngunit wala man lang karapatang pumasok sa pamilyang Duanmo. Isang elder na may parisukat na mukha na nakasuot ng puti ay agad na lumitaw sa harap ni Duanmo Ching. Ang mga aura ng dalawang Sacred Lords ay naging sanhi ng pag-ungol ng hangin at paggalaw ng mga ulap. Umikot ang mismong espasyo habang nag-aaway ang dalawa. Agad na umatras ang 5 emperor. Ang parisukat na mukha na elder ay may malamig na mga mata at bahagyang huminto nang makita niya ang gininto ang buhok na si Zhao Feng. Ang gininto ang buhok at gininto ang mga mata ni Zhao Feng ay nagparamdam sa kanya na may mali. Ang normal na eye bloodlines ay magbabago lamang ng hugis o kulay kapag may nangyari dito. Bakit ginto din ang buhok niya? Higit pa rito, hindi man lang kumikibo si Zhao Feng nang magsalubong ang mga aura ng dalawang Sacred Lords. Hindi ka panipaniwala na nagawa niyang harangan ang puwersa ng Sacred Lords ng napakadali habang siya ay isang hari lamang. Duanmo Ching, hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension? Paano makakasali sa Duanmo family ang isang taong may ganoong personalidad? Ang kwadradong elder ay malamig na tumingin kay Zhao Feng bago nagpatuloy. At saka, napakasama ng kaibigan ng junior na ito. Pinatay niya ang mga elite ng Nine Darkness Palace sa Divine Illusion Dimension pagkatapos magmana ng kapangyarihan ng isang evil god at hinahabol pa rin siya ng Nine Darkness Palace sa ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nasa Continent Zone si Nan Gongsheng at mas nasa panganib kaysa sa kanyang sarili. Kung iisipin, malamang dahil, kung susubukan ng isang tao na bumalik sa Kang Ocean mula sa Divine Illusion Dimension, mas magtatagal ito kaysa sa pagpunta sa Continent Zone. Upang makatakas mula sa Black Destruction Serpent Dragon, kailangan ni Nan Gongsheng na pumasok sa Continent Zone. Kasabay nito, iniisip ni Zhao Feng kung anong uri ng antas ang naabot ni Nan Gongsheng.
Masasabi ng isa na siya ay naging mas malakas mula sa katotohanan na hinahabol siya ng mga tao sa loob ng 2 taon ngunit buhay pa rin. Hindi niya alam kung gaano nagbago ang pagkatao ni Nan Gongsheng. Nan Gongsheng. Ang puso ni Duan Moqing ay mabigat. Si Nan Gongsheng ay ang head disciple ng Mystic True Sacred Clan at isang minsan sa 1,000 taon na henyo. Dahil minana niya ang kapangyarihan ng isang evil god, ang Nine Darkness Palace at iba pang puwersa ng demonyo ay lahat ay humahabol sa kanya. Ang personalidad ni Nan Gongsheng ay naapektuhan din ng kapangyarihan ng evil god, naging malupit siya at uhaw sa dugo. Sa halip, maraming puwersa na tumutudyos kay Nan Gongsheng ang pinatay niya. Hindi na iligtas ni Duan Moqing si Nan Gongsheng, at hindi nagawang protektahan ng pamilyang Duan Mo ang mana ng evil god. Higit pa rito, dalubhasa si Zhao Feng sa mga ilusyon at diskarte sa I-Bloodline. Nag-ilusyon siya kay Zhao Yufei at ngayon ay nang-ahas pa siyang pumunta sa Duan Mo family. Patuloy nang nakakwadradong elder habang nanlalamig ang kanyang tono, at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay. Grand Elder, hindi ganoon iyon. Agad na sumagot si Duan Moqing. Magkakilala sina Zhao Yufei at Zhao Feng bago pa man ang Mystic True Sacred Clan, kaya tiyak na hindi ito katulad ng sinabi ng Grand Elder. Kung hindi dahil sa katotohanan na ikaw ang kanyang master, napatay ko na sana ang junior na ito. Pinigilan ng kwadradong elder si Duan Moqing at tumingin kay Zhao Feng na may galit na mga mata, na parang sasabog na siya. Duan Moqing, ikaw ay mula sa Duan Mo family, ngunit ikaw ay kumikilos laban dito. Tutol ka sa pagpapakasal ni Zhao Yufei sa imperial na pamilya at sinisiraan mo ang iyong disipulo. Kailangan mong malaman na si Zhao Yufei ang iyong junior martial sister. Hindi binigyan ng kwadradong elder si Duan Moqing na magsalita. Si Duan Moqing ay isang taong nag-iisip ng mabuti sa kanyang pamilya at gustong maging mahusay itong muli. Dahil sa lowika ng parisukat na mukha ng matanda, hindi na nakasagot si Duan Moqing. Duan Moqing, sabihin sa iyong disipulo na umalis at huwag nang guluhin muli si Zhao Yufei. Patuloy ang mukha ng parisukat na elder at umaktong parang umuurong. Narinig ni Zhao Feng ang lahat ng sinabi ng Grand Elder ng Duan Mo family. Ang Sacred Lord ito ay nagsakripisyo ng mga miyembro ng kanyang pamilya upang maging dakila ito at nagkunwaring matuwid kapag ginagawa ito. Mapalad si Zhao Feng na hindi niya piniling pumunta sa Duan Mo family kasama ang kanyang master noon. Ang isang pamilyang tulad nito ay hindi katumbas ng kanyang pagsisikap. Whoosh! Whoosh! Sakto habang ang parisukat na elder at si Duan Moqing ay nasa isang pagkapatas, 3 pang figure ang lumipad palabas sa Duan Mo family, ngunit mula sa mga damit na kanilang isinuot, tiyak na hindi sila mula sa Duan Mo family. Grand Elder, paumanhin sa pag-istorbo sa iyo, ngunit ang isyong ito ay may kaugnayan din sa amin. Paliwanag ng nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim at gintong mga damit. May 2 matanda sa likuran niya na parehong Pictier Kings. Itinoon ng 3 ang kanilang mga mata kay Zhao Feng, at halatang may awayan sa pagitan nila. Ikaw si Zhao Feng. Kami ay mula sa Grand Duke's Palace ng Fengkai Province. Tanong ng lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit. Ang lalawigan ng Fengkai ay ang lalawigan sa tabi ng pamilyang Duan Mo, at ang palasyo ng Grand Duke ay ang pinuno ng lalawigan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Duan Moqing. Hindi niya inaasahan na may taong malapit sa mga imperial ang nandito. Ang pinuno ng lalawigan ng Fengkai ay ang nakatatandang kapatid ng Sacred Emperor at tiyuhin ng 13th Prince. Ang 2 nasa likod niya ay dapat na mula sa pangkat ng 13th Prince. Ako si Zhao Feng. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay katulad ng dati habang nakatingin siya sa kanila. Mabuti yan. Ngayon hindi na namin kailangang hanapin ka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalita sa isang mapagmataas na tono at may mapanghamak na ekspresyon habang siya ay nagpatuloy. Gumamit ka ng I-Bloodline technique para linlangan si Zhao Yufei sa Divine Illusion Dimension. Hindi ito ibibilang sa iyo ng 13th Prince, ngunit dahil engaged na sila, mananagot ka kung guguluhin mo si Zhao Yufei sa hinaharap. Naging malamig ang tono ng lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit at sinabi ang huling 2 salita na may huminto sa pagitan nila. Pumayag ba si Zhao Yufei sa kasal? Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho habang nagtanong. Nagbago ang ekspresyon ng 3 lalaki, at ang hangarin ng pagpatay ay sumilay sa kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Zhao Feng.
Kung pumayag si Zhao Yufei, hindi na nila kailangang pumunta dito sa simula pa lang. Sinabi rin ng upper echelon ng Duanmo family kay Zhao Yufei na nakikipag-usap sila sa mga imperial at sinasabing kakanselahin nila ang kasal para mapatahimik siya, ngunit ang pangunahing target ng upper echelon ng Duanmo family at ang mga imperial ay napakahalata, naisip ni Zhao Fang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang lalaki mula sa Grand Duke's Palace ay nagsalita sa isang mapagpasyang tono na may mapangasar na ekspresyon. Mula sa kanyang pananaw, ang isang maliit na Void God Realm King mula sa isang 2-star power ay tiyak na hindi makakalaban sa mga Imperial at sa Duanmo family. Ang isang Diyosa na may bloodline ng spiritual race ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon siya. Kami ni Zhao Yufei ay galing sa iisang pamilya at magkaibigan na kami mula pa noong bata pa kami. Magkasama kaming nilinang at ngayon ay parehong nakarating sa Continent Zone. Sa pagiging nakatatandang kapatid niya, bakit hindi ako mag-alala? Galit na sinabi ni Zhao Fang sa lahat ang hindi alam na katotohanan. Ano? Nanginginig ang puso ng lahat ng naruroon. Sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay nagmula sa iisang pamilya. Kahit si Duanmo Qing ay hindi alam ito. Bagamat ang dalawa ay parehong may apelyidong Zhao, ilang tao ang naroon sa mundo na may ganitong pangalan. Akala ng lahat ay nagkataon lamang ito, ngunit sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay talagang nagmula sa iisang pamilya. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay maaaring ituring na nakatatandang kapatid ni Zhao Yufei. Isang elder sa likod ng lalaking nakasuot ng itim at gininto ang nakasuot ng isang nakamamatay ng ngiti at dahan-daang nagsalita. Lubos na katawa-tawa. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa iyo dahil lang sa sinabi mong ikaw ay nakatatandang kapatid ng Zhao Yufei? Napakaraming tao sa mundo na Zhao ang kanilang apelyido. Ibig bang sabihin, silang dalawa ay magkapatid ni Zhao Yufei? Ang lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit ay nagpakita ng isang masayang ekspresyon habang sinabi iyon ng matanda. Natatakot ka bang hayaang lumabas si Zhao Yufei at sumali sa usapan? Malamig na tumawa si Zhao Fang. Masasabi niyang may mali sa engagement or else hindi magiging mahirap para sa kanya na makita si Yufei. Si Zhao Yufei ay kasalukuyang nasa pag-iisa. Hindi siya isang taong makikita mo dahil lang sa gusto mo. Angal ng lalaki at halatang naiinip. Junior, umalis ka dito. Ang parisukat na mukha na elder ay umungal habang ang kanyang Sacred Lord aura ay durog na parang tsunami. Si Zhao Fang ay natigilan at napaatras ng kalahating hakbang habang ang tunay na yuan at ang dugo sa kanyang katawan ay tumalon at umikot. Ang iba pang tatlong tao ay nagsiwalat ng isang mapagmataas at malamig na ngiti. Naramdaman ni Duanmo Qing na may mali dahil parehong nandito ang upper echelon ng Grand Duke's Palace at ang Duanmo family. Kung nanatili si Zhao Fang, maaaring lumala pa ang sitwasyon. Zhao Fang, umalis ka muna. Kung may pagkakataon, hahayaan kitang makita si Junior Marshal Sister Yufei. Mensahe ni Duanmo Qing. Malamig na tinitigan ni Zhao Fang ang nakakwadradong elder at ang tatlo pang tao. Naramdaman ng tatlong imperial na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa nang tumingin sa kanila ang gininto ang mata ni Zhao Fang. Parang nalantad lahat ng sikreto nila. Ang hindi kilalang takot ay kumalat sa kanilang mga katawan, at nagsimula silang pawisan ng malamig. Master, aalis na ang disipulong ito. Yumuko si Zhao Fang at agad na umalis. Imposibleng makita niya si Yufei kahit manatili siya. Dahil si Duanmo Qing ay mula sa Duanmo family, hindi maganda para sa kanya na protektahan si Zhao Fang. Ang tatlong imperial ay pawang tuso at hindi maaaring patayin. Kung kikilos si Zhao Fang laban sa kanila, lalo lang siyang magiging tanyag at bibigyan sila ng tunay na dahilan para salakayin siya. Gayunpaman, saan dapat pumunta si Zhao Fang ngayon? Inilabas niya ang mapa na binili niya habang naglalakbay sila. Ang Duanmo family ay nakabase sa Yun Province, at ako ay kasalukuyang nasa hanay ng Long Rainbow City. Doon muna tayo. Ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na sa ika-8 antas, ang Fire of Wind Lightning, ngunit si Zhao Fang ay walang anumang Fire Elemental Resources at kailangan niyang bumili ng ilan. Sa loob ng bulwagan ng pamilyang Duanmo. Grand Elder, iwanan mo na ito sa amin. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit. Hindi alam ng Nine Darkness Palace ang tungkol sa kinaroroonan ni Zhao Fang ngayon, ngunit sasabihin namin sa kanila. Isang matanda mula sa mga imperial ang nagplano.
Bakit hindi na lang natin gawin ang sarili natin? Ang isa pang matanda ay naiinip. Si Zhao Feng ay mayroon pa ring isang God-slaying arrow. Gayunpaman, isang Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace ang pinatay ni Zhao Feng, kaya hindi nila siya papakawalan ng ganoon kadali. Ang lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit ay nagpakita ng isang tusong ekspresyon. Hihihi, totoo. Hayaan muna natin ang mga taga Nine Darkness Palace. May natitira pa siyang God-slaying arrow. Hindi makakatakas si Zhao Feng. 4 sa mga miyembro ng upper echelon ng Duanmo family sa malapit ay may ayaw na mga ekspresyon, ngunit kailangan nilang gawin ito para sa pamilya. Grand Elder, huwag kang mag-alala. Kapag namatay si Zhao Feng, magiging mas madali ang kasal. Ang 13th Prince ay labis na pinapaboran ngayon. Kung siya ay magiging Crown Prince at pagkatapos ay magiging Sacred Emperor. Hihihi. Ang lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit ay may nasasabik na ekspresyon, at naging mapagpasyahan ang mga ekspresyon ng pinakamataas na antas ng pamilyang Duanmo. Ang lahat ay pasulong tulad ng sinabi ng lalaking nakasuot ng itim at gininto ang damit. Ang pamilyang Duanmo ay malapit nang bumangon muli at makabalik sa kasukdulan nito. Maaari pa itong maging isa sa pinakamahusay sa 8 big families.